Salamat sa pagpalang pagmamahal. Welcome to our 165 daily devotion. Ako Pastor Sadler Gomez from Batch 3. At ang topic ko na tatalakayin natin ngayon tayo. Bakit importante nga namin ang iniisip ng Diyos? Ngayon po ang ating Bible verse tungkol sa Romans chapter 1 verse 20. At buksan po natin ang ating puso at isip kung ang salita ng Diyos. Sinasabi dito na for since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. Sa Tagalog, mula pa ng dikayan sa libutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman, hindi nakikita, ay nauunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa, upang wala silang may dadahilan. Teaching number 1, you are not random but design. Ibig sabihin, hindi ka aksidente o basta bigla na lang nabuo. Nilalang ka ng Diyos pang may layunin, disenyo at may kahulugan ng iyong buhay. Bawat bagay ng iyong pagkatao mula sa iyong tsura, talento hanggang sa iyong personalidad ay may dahilan. Pinapakita nito na ang Diyos ay may isang matalino, nilikha na may plano para sa lahat ng kanyang ginagawa. Teaching number 2, you are planned with a purpose in mind. Bago ka pa man isinilang, may plano na ang Diyos para sa iyo. Lahat ng nangyayari sa buhay mo, mabuti man o mahirap, ay bahagi ng mas malawak ng gawin mo. Kaya't hindi mo kailangan maingit o may kumpara ang sarili mo sa iba, dahil may natamang direksyon ng Diyos para sa iyo na iba sa kanila. Teaching number 3, you are the best evidence of the Creator. Ang mismong pagkatao mo ay patunay ng Diyos. Ang kakayahan mo magmahal, mag-isip at magpasya ay hindi magawa ng pagkakataon kundi isang matalinong lumikha. Tulad ng sinasabi sa verse, makikita ang kapangyarihan at pagka-Diyos ng Panginoon sa lahat ng kanyang likha at kabilang karaon. Application number 1, stay away from too much spontaneity. Iwasan ang sobrang pagiging padalos-dalos o paggawa ng mga bagay na walang pag-iisip. Sa halip matutong magplano at isaalang-alang kung ito ba ay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng biglaan ay tama. Minsan kailangan ng disiplina, pagninilay at gabay ng Panginoon bago kumilos. Application number 2, search for God's mind and direction. Laging natin ang kalooban ng Diyos sa bawat posisyon. Gawin siyang sentro ng iyong mga plano sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia at pagkinig sa kanyang pinig. Kapag ang direksyon ng Diyos ang sinusundan mo, hindi ka mawawala kahit sa gitna ng kaguluhan o pagkalito. Application number 3, show the proof of God by change of life. Ipakita sa iba ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong buhay. Ang tunay na pananampalataya ng kita sa gawa, sa iyong ugali, pagtrato sa kapwa at sa paraan na pamumuhay mo araw-araw. Kapag nakita ng iba ang kabutihan, pababakang loob at pag-ibig sa iyo, ngayon mismo ang ebidensya ng pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.